Mga anghel ay sila ay nakalinya palagi, nasa saf, nasa linya, na katulad ng pag-utos ng Propeta Sallam sa kanyang mga sahaba na magsagawa sila ng saf, linya sa sala, na katulad ng pagsagawa ng mga anghel. Ano ang sinabi ng Propeta sa kanyang mga sahaba nung kapanahonan nila? Sabi niya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Sabi nila, hindi ba karapat-dapat na kayo nakalinya na katulad ng isinasagawa ng mga anghel doon sa pakipagharap nila sa Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu ya Rasulullah, sabi ng mga sahaba, o Rasulullah, wa kayfa tasuffu al malaika 'inda rabbiha? Paano isinasagawa ng mga anghel ang paglinya sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sabi ng Propeta sallam? Qala yatimuna as-sufuf. Kinukumpleto na, walang puwang. Ha? Wa yatarasawun, at sila ay makakadikit-dikit. Actually, yun ang utos talaga sa ating mga kapatid. Sa saf, una-una ay kumpleto, pangalawa ay makakadikit-dikit. Yun ang sinabi ng Propeta sallam ayon sa hadis na isinalaysay ni Muslim. Sinabi nila Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanila na sinabi ng mga anghel, sabi nila, wa inna lanahnus safuna wa inna lanahnul musabbihun. Ayon sa nabanggit sa Surah As-Saffat, sinasabi ng mga anghel, katunayan kami ay nakalinya at katunayan kami ay pumupuri, naglululhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon ay sila ay nagsasagawa rin na katulad ng ginagawa natin sa sala, ay para bagang tayo na ibig sabihin bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod, ay inutusan tayo magsagawa ng sala na katulad din ng pagdarasal ng mga anghel. Sila ay nakatayo, sila ay nakayuko, sila ay nakasujud. Parang ikinopya lang sa atin, mga kapatid, yung gawain ng mga anghel sa kalangitan. Actually, marami akong narinig at nabasa patungkol sa bagay na ito kasi kadalasan kapag tayo nagpapaliwanag, lalo sa mga hindi Muslim, sinasabi natin na itong pagdarasal ay kabuhayan ng kaluluwa natin. Arwah, yung ruh. Yun ang kabuhayan ng ating kaluluwa. Na yung mga arwah sa kalangitan, yung mga anghel, yun din ang kanilang kabuhayan. Kaya talagang tugma. Yun talagang katotohanan. Na ibig sabihin, di ba tayo bilang tao ay nahati ang pagkatao natin ng dalawa, merong physical, merong spiritual. Yung spiritual na pagkatao natin ay hindi mabubuhay kung walang pagdarasal, walang pagsasala. Yun ang totoo. At yun ang kabuhayan ng mga arwah, mga anghel sa kalangitan. Kaya talagang ikinopya lang sa atin ng, di ba alam natin o nabasa natin sa hadith na kung paano ang pagsasala ay itinuro ni Jibril a.s. kay Prophet Muhammad s.a.w. kung paano ang pamaraan. Dahil yun ang kanilang ginagawa sa kalangitan, na sila ay nakatayo, nakaruko, nakayuko at saka nakasujud. Nabanggit sa aklat na tinatawag na Mushkil al-Athar, na ang author nito si At-Tahawi, at nabanggit din sa Al-Mu'jamul Kabir, isang libro ng hadith na sinulat ni Tabarani, ng hadith ay isinalaysay ni Hakim ibn Hizam. Sabi niya, anong sabi ng propeta doon sa hadith? Sabi niya, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi, isang pangyari, sabi niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya ang kanyang mga tagasunod, ang mga sahaba. Idh qala fihim, sabi ng propeta sa kanila, sinabi niya doon habang siya'y kasama ng mga sahaba, atasma'una ma asma', narinig ba ninyo ang aking naririnig? Qalu ma nasma'u min shay', sabi nila wala kami naririnig o Rasulullah. Qala inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu an ta'it wa ma fiha mawdi'u shibrin illa alayhi malakun sajidun aw qa'im. Ano ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng mga sahaba, Rasulullah, wala kami naririnig. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na narinig ko ang, ano ba sa Tagalog? Langit-ngit? Tama? Langit-ngit sa mga marunong Tagalog. Narinig, sabi na, ang yung tunog ng langit. Di ba katulad nung narinig ko ngayon ng tunog ng upuan kapag gumagalaw.
Langit-ngit, di ba? Sabi ng Propeta sallam, narinig ko ang langit-ngit ng kalangitan. Sabi niya, talagang magkakaroon ng tunog o langit-ngit ang kalangitan. Bakit? Sabi niya, kasi walang lugar na abot ng kasing laki ng dangkal sa kalangitan, na walang anghel na kung hindi nakatayo ay nakaupo o nakasujud. Allahu Akbar. Ganun sila karami. Ganun sila karami. Mula sa unang kalangitan hanggang sa pagpitong kalangitan ay ganun. Walang kasing haba ng dangkal na lugar na walang anghel na kung hindi nakatayo ay nakayuko or nakasujud. Allahu Akbar. Ganun sila karami, mga kapatid, at ganun ang kanilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ganun katindi yung kanilang pagdarasal. Una-una, tuloy-tuloy, walang patid, walang tigil, walang pagkapagod, walang pagkahina. Tuloy-tuloy. Na sila ay nagdarasal, pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsusujud, nagyuyuko, at nakalinya palagi. Yung linya nila. Allahu Akbar. Okay. Yun yung pangalawa na pamaraan ng kanilang pagsamba. Pangatlo, ay meron silang hajj. Kung meron tayong hajj, meron din silang hajj. At ang kanilang hajj ay nasa pang-7 kalangitan isinasagawa. Na meron silang Kaaba doon na tinatawag, pinangalanan ng Allah, nabanggit natin sa huling pag-uusap natin, tinatawag yung Kaaba nila sa pang-7 kalangitan ng Al-Bayt Al-Ma'mur. Nabanggit sa banal na Quran, pangalan ng tahanan Al-Baytul Ma'mur, na kung saan Al-Baytul Ma'mur na yon ay nabanggit ng Allah sa Surah At-Tur. Sabi ng Allah, wal Baytil Ma'mur. Sumusumpa ko sa pamamagitan ng Al-Bayt Al-Ma'mur. Ibig sabihin na Al-Baytul Ma'mur, itinayo na tahanan. Okay. Yung Baytul Ma'mur na yon, katulad na banggit natin, na ang bilang ng mga anghel doon na nagtatawap o nagdarasal ay 70,000 araw-araw. Anong paliwanag dito? Sabi ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, sabi niya, thabata fi sahihain. Sabi niya, mababasa sa 2 aklat na sahih ng hadith, Bukhari at saka Muslim. An Rasul sallallahu alaihi wasallam qal fi hadith al-Isra o fi wal Mi'raj. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa nung ikinuwento niya ang Isra at saka Mi'raj, ba'da mujawazatihi sama as-sabi'a, nung siya ay nakalagpas na sa pang-7 kalangitan, anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, thumma rufi'a bi ilal Baytil Ma'mur. Nung lumagpas niya sa pang-7 kalangitan, sabi na, inangat ako doon sa Al-Baytul Ma'mur. Wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000. At nung nakita ko, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung Al-Baytul Ma'mur, pumapasok doon ng 70,000 anghel, siyempre. La ya'uduna ilayhi akhira ma alayhim. At hindi na sila makakabalik hanggat sila ay maubos. Hanggat sila makapagtawap lahat. Ayon sa paliwanag ng mga scholar ng mga Muslim, mga kapatid, ibig sabihin nun, kapag nakapag-hajj na ang isang anghel doon sa Baytul Ma'mur, hindi na maaaring bumalik. Kasi pag bumalik pa, hindi sila makapag-hajj lahat. Maguguno ng daigdig. Ganon sila karami. Ayon sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay 70,000 ang nag-hajj o nagtatawap o nagdarasal doon araw-araw hanggat matapos sila ay wala nang maaaring bumalik. Kaya ganon ka dami ang mga anghel na ibig sabihin 70,000 araw-araw na mula nung nilikha ng Allah ang mundo hanggang sa katapusan ay walang maaaring bumalik sa